Hello mga ka-eats! Magandang araw sa inyong lahat. Our third day dito sa Hong Kong. At yon, malamang alam niyo na kung saan tayo napadpad. Napabigla ang booking sa Disney's Explorers Lodge. Tapos ito na yung kwarto, the day after or the night after. Kasama pa rin natin si Hey Ian C, si Myron Parinas. Tapos ito yung sea view kasi yung binook nila. So ito. Maraming salamat ulit kay Boss Myron sa pa-Disney Explorers Lodge. Ang ganda ng view. Tapos kita niyo yung facade on one side. Tapos yung garden area. Ngayon, bababa na kami for breakfast para ma-experience yung kanilang breakfast buffet. Tara, let's eat! Tapos ito yung kanilang lobby. Ang lawak, ang very high ceiling. Balita ko meron silang mga secret menu items or exclusive lang dito sa branch na ito. Yan o, nakakape o. Sobrang panalo. Hi, Goofy! Hi! Hi! Woohoo! 6,000 plus pesos a night na hotel room sa Hong Kong. I-room tour natin. Pero bago yun mga ka-is, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. At kung kayo ay may mga travels anytime soon or may plano kayo, don't forget to use our codes, Eats Agoda and The Tans for hotel discounts sa Agoda at Agoda Eats and The Tans Activity for Agoda Activities. Yung Klook discount code sa atin, pwede pa rin yan gamitin, Eats Klook at The Tans Klook. Nandito na tayo ngayon sa level 2 ng Disney Explorers Lodge, kung saan makikita nyo yung Chart Room Cafe. Dito kami nag-dinner ng late na, tapos dito kayo kakain. Para siyang food court. So may isa pang restaurant doon na parang World of Colors. At pumunta tayo sa kanilang Dragon Wind Restaurant, kung saan yung kanilang breakfast buffet ay pwedeng ma-experience. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung magkano yung breakfast rates nila. Yung rates nila ay 328 pag adult. Pag bata, 3 to 11 is 228. So, kayo i-convert natin yan. Tapos, ito yung mga times. So, open siya ng 7:30 to 11. Tapos, 3 to 8 adult. Kids below 3, free pa. So, 3 to 11, 2 to 8. Tapos, may time limit na 60 minutes. Tapos, ito yung mga busy times nila. Tara, pasukin na natin ang Dragon Wind Restaurant. Ito na yung loob ng Dragon Wind Restaurant. So, may dragon agad na ceiling decoration. So, meron din tayo mga view dyan. Tapos, nililid na tayo dito sa ating upuan na buti na lang window side. Ay, malapit pa tayo kay Goofy. So, maganda dito sa Disney. Oh, pwede na magpa-picture. So, ito. Pipila lang kayo dyan. Tapos, pwede na kayo magpa-picture kay Goofy. Ang maganda sa Disney restaurant kasi, sa mga Disney hotel, sa mga buffet nila or main restaurant, may mamimit kayong characters every meal time. Again, mamimit kayong characters every meal time. Kaya sobrang sulit na kahit medyo mahal yung pagkain. Dito yung live cooking station. Merong eggs, merong French toast. Tapos, ito yung kanilang sausages. And merong ham dito. Tapos, ito naman yung kanilang sausages pa na mas malalaki. Ito yung meatloaf at bacon. Look at that bacon. And then here, I would love to say, I think, pasta. And pasta sauce. Tapos may mga mini na hash browns. Next station. Pwedeng magpagawa ng, ito, mga condiments. Salad bar pala ito, mga ka-eats. Salad bar. Tapos ito, sobrang daming smoked salmon, ham, and other cold cuts. Tapos dito is soup. Wow, miso soup. Parang I believe, ito, medyo Japanese, Korean. So, ito, chicken. Meron silang parang scallion pancake. Medyo international pala. Tapos, meron sila ditong Thai food.
Dito may curry naman. Dito sa gitna, mayroon silang mga drinks, cereals, milk, at juices. Tapos ito yung cute na bowls ng Disney. Next ay ito mga toast, bread, pastries, savory, and sweet. Meron din silang donuts na napaka-cute. Here. Tapos ito yung donut. May Mickey and Minnie donuts pa. Oh, ganda. Tapos ito, more ulam. May mga noodles, congee, yogurt, Yakult, fruits. Dami. Tapos dito, ito pala yung noodle station. Pwede mag-order ng beef brisket at fishball. Ito naman yung kanilang mga buchi, siopaw, char siu, puff pastry, spring roll, at mga steamed dim sum. Kukuha na muna ako mga ka-eats. Abangan ninyo kung ano yung mga kukunin ko kasi malamang excited na tayo kumain at mukhang masarap yung kanilang pagkain dito sa Dragon Wind Restaurant sa Disney Explorers Lodge. Kain tayo! Siyempre, kapag nasa Disney Hotel dito sa Hong Kong, dim sum talaga kasi masarap. So, fried and steamed dim sum tapos beef brisket noodles for the win. Time to eat! Kain na mga ka-eats. Beef biscuit noodles. Hakaw. Siyempre, kapag nandito tayo sa Hong Kong, dim sum. Nandito naman. So, ang ganda ng table namin in person. Siomai. Madadala ko talaga sa Pilipinas. Sobrang sarap. Spring roll. Ang lutong. Busog na ako, sarap nung kanilang dim sum. Tapos kumuha ako ng mini donut na sobrang cute kasi parang medyo dense lang siya for me. Yung Mickey waffle, sobrang sarap. Tapos kumuha tayo ng tea kasi tayo ay isang tito na. Tea with lemon. Tapos kung pwede kayo mag-request ng seat, i-request niyo itong spot namin kasi magiging kalikod nyo lang yung character. O, di ba? Tapos may binibigay sila na parang ganito. Photo card. Ito ba yun? Ayan. So, pipila kayo para makapagpa-picture na sa character. Tapos, syempre, ang goal nila, pabilihin kayo ng picture. Tapos, kayo na bahala kung gusto nyo. Alam ko, baka pwede rin kayo mag-selfie-selfie kung gusto ninyo. Pero, ito, so far, ang character of the meal time is Goofy. Tapos, nag-iiba-iba rin siya. Sabi ni Myron, para kapag dun kayo sa pinakasosyal, yung Disneyland Hotel mismo, si Mickey mas makikita nyo doon. Kami sa Disney's Hollywood Hotel, sa experience namin, nakita namin si Minnie, si Goofy, si Pluto, saka si Daisy pa lang. Si Donald, saka si Mickey, hindi ko pa nakaka-encounter talaga dito. Tapos yan, kapag medyo may CR break yung mascot or break time, or mag-iikot-ikot lang siya kapag walang nakapila kasi nga, syempre nakakapagod din naman maging mascot. So, hi Goofy! Hi, Goofy! Hi! Hi! Woohoo! Buti ba na nakapila? Hi, Goofy! Woohoo! Sobrang panalo yung pwesto! Grabe, sobrang saya. Ang sarap ng feeling. Sobrang panalo yung spot namin. Ito yung spot namin. Tapos si Goofy nandyan lang. Isipin niyo yun. So kapag bakante siya, pwede na kayo kagad mag-selfie right from your spot. Ang matindi pala dun sa card na yun, one time only siya. Hindi kayo pwede pabalik-balik. Kasi from my experience sa Disney's Hollywood Hotel, pwede kayo magpabalik-balik as long as libre yung character. Pero yun, panalo, grabe. Umaga pa lang, sobrang saya na namin lahat. Maraming salamat sa aming sponsor na si Boss Myron. My Agoda. Ano na sa'yo? Hey ENC Hotel. Hey ENC Hotel.
Tapos syempre, Eats Agoda para sa mga hotel discounts nyo sa Agoda. Up to 10% off yan mga ka-Eats. Pwede nyo gamitin dito sa Disney Explorers Lodge. Panalong panalo. Sobrang saya. Abangan nyo pa kung ano yung gagawin namin today sa aming day 3 dito sa Hong Kong. Pero breakfast pa lang, sobrang happy na. Bago pala tayo lumabas ng hotel, iikutin muna natin tong Explorers Lodge. Tapos, maganda dito sa mga Disney hotels, since maniknik talaga dito sa Disney area, lalo na pag mainit, meron silang mga insect repellent. So, meron silang ganito. Tapos, meron din sila yung regular spray lang. So, okay to kasi at least safe kayo sa mga outdoor insects. Tapos, protektado kayo mga ka-Eats. Parang yung isa ata for kids, yung isa for adults. So, pag may mga stroller kayo, dito siya pinapark. Tapos pwede tayo lumabas dito para simulan natin yung pag-explore natin dito sa Explorers Lodge. Samahan nyo kami. Ito yung labas ng mga building. So, talagang explorer themed siya. Tapos itong nakita ko tong garden. Napansin ko kagad na parang may pagka-Indonesia yung theme na ito. Kasi dahil sa Heaven's Gate, parang ganyan level. So ito, pumapasok na si Ian. So yan, yung sikat na picture spots usually kapag kayo ay nagbabali. Tapos yung details, may elephant yung fountains. Tapos it leads to a garden din na mukhang very serene. Natural lang talaga. Nandito na kami papunta sa pool area nila na grabe. Para pa kayong nasa waterfalls. May parang pa-waterfall effect pa. At ang ganda ng mga big bato-bato, boulders dito sa Explorers Lodge. Tawid tayo sa tulay. Tapos ito yung falls. Nasa likod niya yung hotel. Tapos itong garden. Butin lang may spray sila kasi feeling ko nagwawala na yung mga niknik kapag sobrang init. So, ang gaganda ng plants. Kita nyo yung facade ng hotel, yung restaurant, tapos yung garden. At least bukas yung pool area kasi before, nung nadaanan namin to nila Bianca, winter time. So, winter time, sarado yung mga pool kasi hindi rin naman sila heated. So, wala rin makakagamit. So, yung mga places, yung mga wings nila, parang depends on, sure, parang continents. Kasi ito, South America and Africa. Tapos siguro nandun na rin based sa theme ng mga hallway, ng kanyang mga rooms. Pero ito yung itsura. Itong room, parang mukha siyang may illusion siya na mukhang kahoy-kahoy. Tapos ito yung mga plants that surrounds the swimming pool. So, pakita ko na yung swimming pool. Maya-maya. Samahan nyo muna ako maglakad. At least, ito kasing area na to ng Explorers Lodge, mas malaki siya kaysa sa area ng Disney's Hollywood Hotel. So, itong si Disney Explorers Lodge naman, mas parang tropical yung vibe. At parang masarap mag-stay dito ng summer kasi ma-enjoy nyo yung swimming pool. Kaso lang, syempre, ang downside nun, medyo mainit lang talaga sa Disneyland itself. So ito na yung kanilang swimming pool. Ready na ba kayo makita? Pero bago yun, ito muna. May sea view. So pwede kayo lumusot dyan, may gate. At pwede nyo daanan, pasukin yung Disney's Hollywood Hotel on the right. At medyo may layong lakad yung Hong Kong Disneyland Hotel. So, ito na yung pool area niya banda na kita nyo naman yung mga bubong ng mga daybeds. Tapos, as I raise it up, sana makita nyo na yung pool. Pero ito kasi yung pathway papunta. Kaya medyo napalayo yung lakad natin. Pero okay lang naman kasi kakatapos lang mag-breakfast buffet. Excuse me. Tapos, at least medyo may lakad tayo after kumain. So, yung pool nito parang marami rin yung mga daybeds. Tapos, syempre, provided na yung mga towel. At may shower area din. Tapos,
Nalalayuan na talaga ako. Ito, tingnan natin. Medyo mainit na. So, date today is March 25. So, again, nag-overnight kami ng biglaan dito sa Explorers Lodge. Tapos, butin lang may nahanap pang room. Kasi una, sa Disney's Hollywood Hotel, puno na. So, nasan yung pool entrance? Tayo ba ay naliligaw? Basta yan, yung pool. Tapos ito, may mga may mga kainan sa side. May mga tables and chairs. Ayan, ito na yung pool entrance. Nye. Sarado yung pool. Ay, naka-maintenance. So, hindi natin siya mapapasok ngayon. Pero bago kayo pumasok, meron silang pa-shower dyan. Tapos, yon yung pool. Ibibiro na lang natin para makita ninyo. Tatry natin with our iPhone. Papakita ko na yung itsura mga ka-eats ng lobby nitong Disney Explorers Lodge. Dito, para siyang merong cafe. Ang pangalan nito ay Dreamers Lookout kasi mukha kayo naglo-lookout. Tapos parang meron silang ngayon, workshop, drawing workshop. Usually free yan. May enjoy din yan for adults and for kids yan. Tapos ito, yung kanilang lobby. Ang lawak, ang very high ceiling. Tapos para kayo nasa Africa yung feels. Maganda dito, may mga artifacts na naka-display for each character. So si Donald, si Mickey, tapos ito yung itsura, dun naman yung check-in counter. Tapos syempre, may mga display din tayo dito ng Hong Kong Disneyland's 20th anniversary. Dito minsan may mga characters dyan na nagpapakita. Tapos pwede rin mag-picture, medyo may meet and greet. Sa maganda dito, kapag nasa isang hotel kayo ng Disneyland, meron din silang merch store na naka-theme din sa anong itsura ng hotel. So dito, si Trading Post. At ito yung mga papakita natin na merch. So, syempre ito, yung mga sikat nila na shoulder plushie. Tapos meron mga shirts, mga mugs at tumblers. Tapos ito mga keychain na bag charm na Hong Kong Disneyland's 20th anniversary theme. So itong buong wall na to, meron pang Monopoly. Itong Monopoly sobrang tempting na to eh. 599 Hong Kong dollars. Grabe. Tapos syempre, ito sila Duffy, sila Lina Bell, ito sila Chip and Dale. Mga mini, sobrang cute. Tapos mayroon din sila mga charms dito, Pandora. Blind boxes. Ang kulit nga kasi si Disney, marami na rin mga blind box. Blind box toys. Zootopia. Sobrang cute. Ang dami nito kahit sa park. Tapos ito, mga laruan. Siyempre may mga toys. Hindi mawawala yan kasi budol yan talaga. Mga stuffed toys. Tapos, mga cookies. Tapos ito, more merch. At mas marami pang merch. Lahat yan dito sa Trading Post sa Disney Explorers Lodge. I-check nyo kapag kayo ay magpupunta or mag-check-in dito. Actually, pwede rin kayo magpunta dito kung may time kayo from the park kasi libre naman yung shuttle service from the park to the hotels or from the hotels to the park. ₱6,000 plus a night na hotel room sa Hong Kong, i-room tour natin. Ito na yung next hotel room namin sa Hong Kong. Matapos ang biglaan na Disney Explorers Lodge, pagpasok, may storage, microwave, kettle, tea and coffee amenities. Dito naman makikita ang closet, hair dryer at in-room safe.
Sa ilalim naman ito, may makikita tayong fridge, mini fridge, in-room fridge, mini fridge. Tapos, ito yung luggage storage at more storage. Tapos dito banda, ironing board with bedroom slippers. Hello sa inyong lahat. Ito yung pinaka-vanity area. Work table, outlets, flat screen TV, at yung pinaka-twin beds. Or actually, dalawang single beds lang siya. So, pangdalawahan lang talaga to mga ka-eats. May controls sa gitna at more outlets. And ang maganda dito, maliwanag yung kwarto kasi ang laki ng window with a city view. Pasukin na natin yung pinakabanyo, toilet, walang bidet, shower area, regular shower lang, shampoo at shower gel. Tapos syempre, ito yung pinaka-vanity mirror, sink, hand soap. Wala silang provided na toothbrush at toothpaste kasi nga Hong Kong policy yan. Outlet at towels. Tapos dito, yung pinaka-bath towels nila. Mga ka-eats, pwede nyo ma-experience ito for only 6,000 plus pesos a night. Pero kapag ginamit nyo yung discount code ko na Eats Agoda or Datan sa inyong Agoda bookings, mas makakatipid pa kayo. Kaya mga ka-eats nako, i-check nyo na agad ang Hotel 118 sa Agoda. Dito yan sa Causeway Bay. Abangan nyo pa yung mga gagawin natin ngayon, Day 3 sa Hong Kong experience namin ni Ian, ni Myron at syempre ako, si Mark na mahilig kumain at gumala. Relax muna kami dito mga ka-eats sa Nok. So parang ano lang siya, just around the corner. Parang dalawang right lang from our hotel, Hotel 180 dito sa Causeway Bay. Mamaya papakita ko sa inyo yung neighborhood kasi nakakatuwa. Parang may mga wet goods, may mga dry goods, may welcome, ang daming mga pwedeng makita at mabili na agad. Sabi nga ni Myron, maganda yung area, may 7-Eleven din. So parang at least kapag nandito kayo, halos kumpleto na agad yung mga kailangan ninyo dito sa Hong Kong. So isa siya sa first time ko mag-stay dito sa Causeway Bay. And mukhang magugustuhan nyo siya kung kayo ay magpupunta sa Hong Kong for the first time or kahit returnee na kayo. Dito kami nag-coffee, mga ka-eats, sa Nok. Sabi ni Ian, parang ano daw, not only coffee. Malapit lang to sa hotel namin, na Hotel 118. Tapos merong welcome. Tapos meron dito parang tindahan ng mga pang-hotpot. Tapos meron din parang mga dry goods. Ito, Causeway Bay Market na nga to agad. Just in case, tipid-tipid. So ganda dito, syempre, parang walkable naman yung area. Kulit parang nag-pop yung kailangan mag-pop ng tenga ko. Siguro kanina nung dumaan tayo sa tunnel. Tapos, eto, may tindahan ng mga prutas at gulay. So, just in case, gusto nyo magluto, kung may pangluto kayo sa hotel, may mga meats din dito. Tapos, mga prutas ulit. So, for the healthy. Yan parang napapaligiran naman siya ng mga kainan, ng mga tindahan. At least, diba, kung kailangan ninyo, meron na rin 7-Eleven dyan across. Dito. Ayan, 7-Eleven. And then, dito, meron na rin mga meat shops pa, saka mga pangluto. Galing. So, siguro, kung kailangan ng pampasalubong, just in case, no? Pwede dyan. Tapos, meron na rin tayong Best Mart 360. Tapos, meron na rin drugstore na malapit. Diba? Ito ang ganda, oh. Tindahan ng mga meat. At mga pangluto-luto. Ingredients. Liwanag. Tapos, dito, may bakery na rin across. And then, DS Groceries. Ito yung sasabi ni Myron kanina. Mga murang tinda. Siyempre, mga snacks, mga tubig. Tapos dito meron din tayong parang meriendahan ng mga local stuff. Merong bicho-bicho,
Meron mga bread. Pagkaliwa lang natin dito, yung Hotel 118 na agad. So at least, di ba, malapit lang. Very accessible. At hindi na kayo mahihirapan just in case kailangan ninyo ng pagkain at mga maiinom around the area of Hotel 118. Kaya, for me, so far, parang sulit naman siya for 6,000 plus pesos a night. Sa tingin nyo, sulit ba? So, kung ano man yung thoughts niyo, comment down below. Hello mga ka-eats, nandito na kami ngayon sa may tram system nila. So nag-tram na lang kami from parang mga Tinhao area, Causeway Bay. Tapos papunta kami ng 68W, which is the area na ng Peak Tram Lower Terminus. So lalakarin na lang namin yon pag nag-stop na kami sa Peak Tram Lower Terminus banda, or dun sa area nga pala. So ganito yung itsura. So nasa harap kami. At kung magta-tram kayo, makikita nyo naman dyan sa tuktok kung anong station na siya para hindi kayo mawala. Kasi, syempre, pag di nyo nakita, maliligaw na kayo or lalagpas kayo. So, nandyan naman sa area na yan, yung stop na kailangan yung babaan at kailangan yung makita. Kasi kung hindi, yun, lalagpas kayo paulit-ulit. Pero ito, maganda siya kasi pag nakapesto kayo sa harap, unobstructed views nung kalsada. Siyempre, makita nyo yung mga building at masarap mag-sightseeing. Hello mga ka-eats! Nandito na kami sa may Queens Road Central, malapit sa may Garden Drive. Ang maganda dito, kapag nag-tram kayo, 68W na stop, ang lapit lang niya. So, pagbaba ninyo, lakad-lakad lang hanggang sa makakit sa Garden Road, tapos yun, makikita nyo na agad yung Peak Tram Terminus. Pero, kapag kayo naman ay manggagaling ng Central MTR, lakad lang papunta dito, tapos tawid, tapos ayan na yun, Garden Road, para makarating kayo ng Peak Tram Lower Terminus. Lahat naman to, pwede nyong i-Google Maps. So, madali lang talaga siya. From your area, i-tap nyo lang directions, tapos from your area to Peak Tram Lower Terminus para ituro sa inyo kung ano yung mga ways para makapunta sa Peak Tram. Tapos, kayo na bahala kung saan kayo malapit, kung saan mas convenient, at pwede rin kung saan ang pinakamura ang pamasahe. Ang madalas tanong, ka-eats, kaya ba ito ng stroller or wheelchair? Kayang-kaya naman. Medyo slope lang talaga siya pataas. Pero ito nga si Myron, considering na he's recovering from injury, kaya pa rin niyang akyatin. Medyo matarik lang talaga. So, kung meron kayong stroller or wheelchair, kailangan lang maingat, very careful yung magtutulak para naman makarating kayo ng Peak Tram Lower Terminus safely. Tapos syempre, ang advice ko pala sa inyo, dapat mag-book kayo ahead ng inyong tickets. Makukuha niyo yan sa Agoda. I-search nyo lang Peak Tram or Victoria Peak, lalabas na yan. Tapos pwede nyong gamitin yung Agoda Eats para makamenos kayo sa inyong gastos. At uulitin ko ulit, pwede nyo na rin yan maging pangkain, pang-inom, pampasalubong, at pang-souvenir yung mga natipid ninyo. So I think sa maps nakalagay at least 10 to 15 minutes to na lakad. So, tiyagain nyo lang kasi ito talaga yung way papunta doon. Kaya ba yung lakaran mula Garden Road? Kayang-kaya. Tito friendly. Oo, pwede na. Yoko na. Mayon, kaya oh. Kinain ni Pero sabi ni Myron, ano daw, nung nag-wheelchair yung mom nila dito, medyo mahirap talaga. Kaya sabi ni Myron, bus A15? 15C. So from TST, kapag sinakyan ninyo yung bus 15C, parang across na lang kayo ng Peak Tram Lower Terminus, bababa. Tapos yun na, okay? Since marami naman sa ating mga viewers ay gustong magstay sa may TST area, i-take note nyo yan. Bus 15C kapag kayo ay pupunta ng Peak Tram Lower Terminus.
Nandito na tayo mga ka-eats sa The Peak Tram Lower Terminus. So, ginawa natin, nag-book tayo via Klook. Pwede rin pala sa Agoda to mga ka-eats. Sa Klook pala ako nag-book. Pero kung gusto nyo ng discount, pwede kayo gumamit ng discount code sa Agoda. Okay? Ako kasi medyo naubusan ako ng discount codes nung ako ay nagbo-book. Okay? So makita nyo yan, kinukunan ni Sir Ian C. So, ang advantage dito, yung diretso na kayo sa ticket holders line, hindi na kayo pipila pa sa ticketing. Pero, kung medyo pasaway kayo, gusto nyong i-book talaga, gusto nyo dito mag-book, ito, paki-post na lang kung gusto nyong makita. Pero, ang gusto ko talagang gawin ninyo, mag-book na kayo online para diretso na kayo dito sa ticket holders line. Dahil tayo ay may ticket na, dito tayo sa medyo express lane. Pero wala namang pila ngayong hapon. So, pag hapon kayo pupunta dahil medyo mainit, wala masyadong tao. Kasi kapag grabe, pa-sunset na gabi, Diyan dagsaan ng tao dito mga ka-eats. Huwag nyo kalilimutan mag-book agad para makasave na kayo ng time. Napakaluwag mga ka-eats. Kasi parang kapag peak time, dito sa may Peak Tram Lower Terminus, talagang puro tao dito. As in, nag-uumapaw. So, kahit mainit, mga 3:15 ngayon ng hapon, kung ako sa inyo, tiyagain nyo na. Nakakagulat mga ka-eats kasi walang masyadong tao. 3:15, so parang surprisingly, tapos ang tagal pa nga umalis kasi tinatry nilang punuin. Pero ito, pakita tayo ng Victoria Peak gamit ang Peak Tram. So again, i-book nyo ahead online. And make sure, try nyo i-book yung flexible yung ticket para kung sakaling meron kayong change of plans, pwede siya. Or, basta pwede kayong mag-book naman on the day, pero i-book nyo pa rin online kasi mas makakatipid kayo. Pwede pa kayong gumamit ng discount codes. Kaya ito, papakita ko na sa inyo yung way paakyat ng Victoria Peak. Ang ganda pa rin niya at mas maganda mga ka-eats kasi ang konti ng tao. Sobra, first time. Kasi syempre, tanghaling tapat, mainit talaga hapon na hapon. At yun nga, after 10 minutes at magandang view, nandito na tayo sa The Peak Tower. Kung saan paglabas nyo, may mga kakainan, may mga tindahan ng souvenir. So meron pala dito si Elegant Tang Dynasty. Yung sikat na nagbebenta ng mga cute na mga pasalubong at ng mga souvenirs. Ito ang cute ito. Ayan oh grabe. Tapos yung mga magnet, mga keychain, mga pin. Dito, grabe. Panalo yan. Mamaya feeling ko mabubudol tayo. Mabubudol ka ba dito? Hindi mo na mamaya. Hindi mo na. Actually, parang uhaw kami at gutom. So maghahanap kami ng matatambayan. Titingnan natin kung makakapag-bake house tayo dito. Kasi balita ko yung bake house na dito, merong limited menu items na dito lang talaga sa The Peak Tower available. Sa mga naghahanap ng Hong Kong baked goods, meron dito yung sikat na Tai Chong Bakery. Sikat sa kanilang egg tart. Meron din ditong Chong's Tea House kung saan nagbebenta sila ng fried at steamed dim sum. Nandito rin syempre yung Madame Tussauds Hong Kong. Pwede nyo ulit paggamitan ng code store para maka-discount kayo sa inyong pagbisita dito. Paakyat pa lang kayo dun sa pinakataas or sa Sky Terrace. Dito muna, ang ganda ng view. At kita nyo agad yung Hong Kong skyline and the Victoria Harbor. Pag-akyat lang mula sa level kung saan kayo umexit sa Peak Tram, meron na agad Victoria Peak or the Peak Bakehouse. So, ang balita ko, meron silang mga secret menu items or exclusive lang dito sa branch na ito. Tapos, syempre, yung view makikita nyo. Sana makita natin mamaya. Itong pila na to, mga ka-eats, ay for takeaway only. Okay? Kapag hindi kayo magte-takeaway, meron ditong dine-in kiosk para kumuha kayo ng number. So, kung kayo ay dine-in, pwede kayong antayin yung number nyo dyan. Tapos, makakaupo kayo. Si Sir Ian C. ay nakakuha na ng number. Buti na lang, nagbabasa siya. Ako hindi. Nakakuha na siya ng number at mukhang pangatlo
tayo sa pila or dalawa na lang, makakapasok na tayo sa Bakehouse, The Peak. Yes, mga ka-eats. Meron na kaming table or spot dito sa Bakehouse, The Peak. So nag-order ako ng specialty dito na char siu turnover at jasmine green tea for the tito. Tapos inaabangan natin dumaan yung peak tram at ina-appreciate natin yung view ng Hong Kong skyline. Ang ganda ng view. Ang gagwapo ng mga kasama ko. Tapos nakita ko na yung tram kanina na umakyat. Dito lang yan sa Bakehouse, The Peak. Hello! Welcome to The Peak! Mga ka-eats, we made it to Sky Terrace 428 after mag-tsaa. Yes, tsaa. At char siu turnover sa Bakehouse, The Peak. Ito na. Ang ganda ng araw. Talagang panalo kasi nga dahil hapon na hapon pa. Sobrang konti ng tao. Hindi siya nag-uumapaw as usual. So parang tingnan natin ito mabuti. So ito, yan grabe Sobrang panalo. Ang ganda. So I would highly recommend na pumunta kayo dito ng ganitong oras, mga between 3 to 4 p.m. para ma-experience niyo yung ganito. Kahit maaraw pa, okay lang, basta clear naman yung mga shots niyo. Walang masyadong tao around me or actually wala talaga. Siyempre, ito talaga yung pinupunta dito, yung view na to ng Victoria Harbor. Tapos yung ating skyline. Yung kabilang side is Kowloon side. Tapos yung malalapit na building dito, ito naman yung Hong Kong Island side. Sa mga mahilig mangolekta, meron pala ditong Molly 20th Anniversary Pop Mart collab ng Hong Kong Tourism Board. Siyempre, pwede mag-picture dyan. Tapos ito rin, mayroong picture spot dyan. At kitang-kita nyo pa yung view. Ang maganda talaga dito, mga ka-eats, is yung peace and quiet. Lalo na kapag ganito lang kakonti yung tao. So parang isang malaking advantage ang pumunta ng ganitong time. Siyempre, mas maganda yung skyline kapag gabi. Pero iba rin naman kapag hindi na kayo makikipagsiksikan sa mga tao tulad ng ganito. Tapos, i-remind ko lang kayo ulit, kapag kayo ay pupunta dito, don't forget to use our codes. Pwede yung Agoda code natin na Agoda Eats or Eats Klook kapag first time yung mag-kukluk. Tapos, another tip na maganda is gamitin nyo yung Google Maps mula sa hotel or kung saan man kayo magagaling. Tapos yung directions, tap nyo papuntang Peak Tram Lower Terminus. Tapos syempre, kung ano yung pinakamadali, pinakamura, or pinaka-convenient, yun ang piliin ninyo, lalo na kung may kasama kayong bata or mga senior citizens. Sobrang daling mag-commute dito sa Hong Kong and talagang walang-wala tayo sa Pilipinas ito. Syempre may mga MRT tayo, ganyan, pero iba yung convenience ng bus, tram, at syempre yung MTR nila dito. Kaya ang sarap mag-commute kapag nasa Hong Kong. Bumaba na kami from the Peak Sky Terrace 428. Tapos ito yung Peak Tram na upper terminus. Ito yung mall. Ito yung tower. Tapos meron din mga kainan dyan at cafes. Pero kung medyo bitin pa kayo, merong Peak Galleria na may kainan pa. At maraming food dyan. May Max Noodles, merong 7-Eleven, ito merong Candylicious, merong pizza, merong sushi, merong noodles, ang dami. So, pwede kayong kumain dyan at tumambay kung gusto nyo masulit yung time ninyo dito sa taas. Kasi ito yung Peak Tower, Sky Terrace. Tapos ito, nandito pa si Molly the 20th ng Pop Mart. Tapos meron din dito yung yung
tram na luma. Kung ano yung itsura ng tram dati. Tapos meron din picture spots si Molly dito. Yan yun. Tapos ito, yung Peak Galleria. Just in case may magutom, may mauhaw, kailangan nyo mag-withdraw, kailangan nyo may bilhin. Pwede dyan mga ka-eats. Tapos maya-maya, kami ay bababa na at titingnan natin kung ano-ano pa yung mga magagawa natin today. Baka mag-Central Pier kami or IFC. Abangan ninyo yun mamaya. Again, pababa dito, kung one way lang, kailangan nyo ulit magbayad. Pero syempre, dapat ang bilhin nyo ng ticket ay round trip para naman kumpleto na agad ang inyong experience. QR code na lang talaga ang kailangan yung panghawakan para makapasok sa tram, para makapasok sa Sky Terrace, at para makababa ulit papunta dun sa Peak Tram Lower Terminus dito sa Hong Kong. Mga ka-eats, ililigpit ko na yung aking camera at sana na-enjoy ninyo yung day na to. Medyo wild siya kasi galing tayo sa Disney Explorers Lodge, nag-check-in, nag-ikot ng konti, tapos napunta ng The Peak. Sana na-enjoy ninyo at sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo sa vlog namin, please don't forget to like, comment, and subscribe. Tapos gamitin yung mga codes namin para maka-discount kayo sa inyong future trips. Pag may mga question kayo, don't forget to comment. And maraming salamat sa panonood mga kids. Until our next Kain at Gala. Bye!